Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1201. Biglang may lumabas na malaking itim na salita sa langit. Patayin. Ano? The kill word art. Hindi ba nawala? Nagulat ang may peklat na assassin at mabilis na umatras. Ang Killward Art ay nireranggo bilang isa sa listahan ng mga sikat na gawa. Ito ay isinulat ng nagtatag ng Northern Heavens Academy, ang Slaughter Scholar. Ang salitang ito ay hindi lamang maaaring sugpuin ng mga tao ng demonic path, kundi pati na rin ang mga may layuning pumatay. Nang lumitaw ang larawang ito, naramdaman ng mga assassin na nanikip ang kanilang mga dibdib. May mga nagluwa pa ng dugo at nahulog mula sa langit. Sa mga assassin, may mga assassin mula sa underworld at mga disipulo ng moon worship demonic sect. Ang kanilang layunin sa pagpatay ay hindi mahina, ngunit lahat sila ay pinigilan ng Killward Art. Hindi lamang iyon, ngunit si Yezuan ay ganoon din. Sa sandaling ito, pinigilan siya ng Killward Art hanggang sa hindi na siya makagalaw. Aray, gustong umiyak ni Yezuan ngunit walang luha. Ang Killward Art na ito ay nagdulot sa kanya ng labis na problema. Paano kung may nagbabalak sa kanya ngayon? Sa kabutihang palad, ang mga nakapaligid na iskolar ay masyadong tamad upang bigyang pansin siya, na nasa 6th level ng Nether Passage Realm. Nang lumitaw ang Killward Art, sumugod sila at naghanda upang patayin ang lahat ng mga kaaway. Ang Kill Symbol Art ay ginamit upang sugpuin ang mga taong may layuning pumatay. Para sa mga iskolar sa loob ng looban ng Northern Heavens Academy, lahat sila ay naglilinang sa loob ng Northern Heavens Academy bago binuksan ang akademya. Sa makatuwid, hindi pa sila nakapatay ng sinuman noon at natural na walang intensyong pumatay. Sa makatuwid, ang Kill Symbol Art ay nagkaroon ng kaunting epekto sa kanila. Hindi, peke ang Killword Art na ito. Hindi ito ang totoong bagay. Fair na. Agad namang nag-react ang may peklat na assassin. Kung ito ang totoong Killword Art, baka naiihina niya ang kanyang pantalon. Gayunpaman, ang Killword Art na ito ay walang gaanong epekto sa kanya gaya ng inaasahan. Sa makatuwid, ito ay tiyak na isang pekeng. Tumayo ka. Galit na galit si Nolan Howe at hinabol siya. Gayunpaman, ang may peklat na assassin ay isang assassin na umaasa sa bilis. Kung gusto niyang umalis, kahit si Nolan Howe ay hindi siya mapigilan. Sa isang kisap mata, sinunggaban ng may peklat na assassin si Nolan Gia at umalis kasama niya. Para naman kay Nolan Howe, nakatungo lamang siya habang pinagmamasdan ang kanyang anak na dinadala. Dahil ito ang kaso, ilalabas niya ang kanyang galit sa mga assassin na ito at sa moon worship demonic sect. Gusto kong patay kayong lahat. Si Nolan Howe ay umungal at nagsimulang pumatay ng baliw. Tapos na ang misyon. Fair na. Ang mga eksperto ng underworld at ang demonic sect ay umatras. Pagkatapos makumplito ang misyon, makakatanggap sila ng malalaking pabuya at maaari pang ang makalusot sa fulfillment realm. Agad na sumiklab ang isang malaking labanan sa pagitan ng dalawang panig. Gayunpaman, si Yezuan ay lubhang walang magawa dahil siya ay pinigilan ng Killword technique at hindi makagalaw. Sa kabutihang palad, napanatili ni Nolan Howe ang Kill Symbol Art, pagkatapos na umatras ang kabilang partido sa isang tiyak na distansya bago humabol. Bilang resulta, nabawi ni Yezuan ang kanyang kadaliang kumilos. Hindi napigilan ni Yezuan na makahinga ng maluwag. Natatakot talaga siya na may pumatay sa kanya ngayon lang. Buti na lang at hindi nila ginawa, kung hindi, siya ay nasa matinding problema. Masyadong tamad si Yezuan para mag-alala. Si Mo Xiaoyi ay nawala hindi nagtagal pagkatapos pumasok sa loob ng patio. Sa makatuwid, si Yezuan ay masyadong tamad na hanapin siya. Ang pag-level up ay ang paraan upang pumunta. Siya ay kasalukuyang nasa ika-6 na antas ng Nether Passage Realm. Kung gagamitin niya ang kanyang trump card, walang sinuman sa Nether Passage Realm ang makakapantay sa kanya. Gusto niyang samantalahin ang sitwasyong ito para makapasok sa ika-7 antas ng Nether Passage Realm bago hinabol sina Nolan Gia at Nolan Bing. Kayo naman, tumingin si Yezuan sa harap niya. May ilang boses, hindi malakas ang kanilang mga aura, nasa ika-8 antas lamang ng Nether Passage Realm. Ang Dean ng Northern Heavens Academy na si Nolan Howe, ay nagpunta upang habulin ang may peklat na assassin.
Yung iba naman, nagkalat sila. Kung papatayin niya silang lahat, hindi magiging problema ang pagpasok sa ikapitong antas ng Nether Passage Realm. Baka umabot pa siya sa ikawalong antas. Sa oras na iyon, kung muli niyang makilala si Moshae, magagawa niyang patayin siya ng walang takot at kumpletuhin ang kanyang misyon sa paghihiganti. Brat, pang-anim na antas lamang ng Nether Passage Realm ang nangangahas na gumawa ng gulo para sa atin. Tingnan kung hindi kita papatayin. Isang matipunong lalaki ang lumingon at tumingin kay Yezuan habang siya ay sumisigaw sa mahinang boses. Ang mga taong ito ay ang tanging natitirang miyembro ng Moon Worship Demonic Sect mula sa nakaraang grupo. Sa makatuwid, sila ay umatras sa ibang direksyon mula sa Underworld Assassins. Ang mga taong ito ay pinuntirya ni Yezuan. Sa inyo lang guys, direktang itinapon ni Yezuan sina Wei Zhenchen at Thunder Pearl. Ang dalawang kayamanan na ito ay kasalukuyang nasa ikawalong antas ng Nether Passage Realm at maaaring lumaban ng isa-isa sa isang martial artist sa ikawalong antas ng Nether Passage Realm. Unorthodox na pamamaraan. Magwala. Ang matipunong lalaki ay tumigil sa kanyang paglalakad at sinugod si Yezuan ng mag-isa. Hindi siya pinansin ng tatlo pang tao at nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Gayunpaman, wala sa kanila ang inaasahan na ang lakas ni Yezuan ay hindi masusukat ng kanyang kaharian. Walang kapantay na Flame Dragon Slash. Casual na naglabas ng sandata si Yezuan at mabangis na tinadtad ang matipunong lalaki. Isang Flame Dragon na namuo mula sa True Chi at 10,000 Mammoth Strength ang umungal at agad na nilamon ang matipunong lalaki. Napakalakas. Nagbago ang ekspresyon ng matipunong lalaki. Ngayon lang niya napagtanto kung anong klaseng kalaban ang ginawa niya. Gayunpaman, huli na ang lahat. Kailangang sabihin na ang pinakahuling hakbang ni Moshae ay napakalakas. Mula ngayon, pansamantalang hindi na matututunan ni Yezuan ang anumang iba pang kakayahan. Gamit lamang ang Fearless Flame Dragon Slash, maaari niyang duminahin ang mundo. Whoosh whoosh whoosh. Nilamon ng apoy na dragon ang matipunong lalaki at agad itong sinunog hanggang sa abo. Ang tatlong eksperto sa Moon Worship Demonic Sect na tumatakbo ng napakabilis sa unahan ay may naramdaman at inikot ang kanilang mga ulo upang tumingin. Gulat na gulat silang tatlo. Ang matipunong lalaki sa ikawalong antas ng Nether Passage Realm ay talagang pinatay ni Yezuan sa ika-6 na antas ng Nether Passage Realm. Pinaglalaroan ba sila ng kanilang mga mata? Sa oras na ito, mabilis na nagwala si Yezuan at kinuha ang yin at yang ring ng matipunong lalaki. Tapos, hinabol niya. Ang isang scholar mula sa Northern Heavens Academy ay talagang pambihira. Sabay-sabay nating patayin siya, sigaw ng isa sa mga lalaki. Tatlo sa ikawalong antas ng Nether Passage Realm na nakikitungo kay Yezuan, na nasa ika-6 na antas ng Nether Passage Realm, ay napakabihirang na. Ang pang-6 na antas ng eksperto sa Nether Passage Realm na pumatay sa tatlong 8th level na mga eksperto sa Nether Passage Realm ay mas bihira. Matapos mamatay ang matipunong lalaki, ang Thunder Pearl at Wei Zhenchen ay nagwalas sa pagitan ng tatlo. Siguradong hindi alam ng tatlong ito ang epekto ng Thunder Pearl. Sa makatuwid, ginamit lamang nila ang kanilang 10,000 Mammoth Strength para maitaboy ito. Gayunpaman, nang nasa gitna na ng tatlo ang Thunder Pearl, biglang lumundag ang aura nito. Isang napakalakas na enerhiya ng kidlat ang sumabog mula sa loob ng Thunder Pearl. Sa isang kisap mata, 10,000 sinag ng kidlat ang bumaril at bumalat sa tatlo. Hindi mabilang na electric snakes ang dumausdas sa katawan ng tatlong tao. Ang malupit na kapangyarihan ng kidlat na iyon ay direktang nakuryente sa tatlong tao sa mga sunog na bangkay. Hindi lang iyon, naging tigang din ang buong lugar. Wala ni isang dahon ng damo ang tumubo, at ang hangin ay napuno ng masangsang na nasusunog na amoy. Ang isang trump card na maaaring agad na pumatay sa tatlong 8th level na mga eksperto sa Nether Passage Realm ay maaaring ituring na isang tubo. Sa oras na ito, mabilis na nagwala si Yezuan at kinuha ang yin at yang ring ng tatlo. Kabanata 12:02. Ituloy. Nang walang ibang salita, agad na hinabol ni Yezuan ang natitirang mga tao. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang napakapamilyar na aura ang biglang kumislap sa loob ng kanyang detection range. Moshae. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Hindi niya nakita si Moshae kanina dahil nagtatago siya. Ngayong nagpakita na naman siya, parang kikilos na siya.
Talagang hahabulin niya sina Nolan Jia at Nolan Bing. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Pagkatapos, hinabol niya sila. Gayunpaman, ang hindi niya naiintindihan ay kung paano nakasabay ni Mo Xiaoyi ang isang eksperto sa Fulfillment Realm. Si Mo Xiaoyi ay nasa ikalimang antas lamang ng Nether Passage Realm, isang antas na mas mababa kaysa kay Yezuan. Kung umatake si Yezuan ngayon, tiyak na mapipigilan niya si Mo Xiaoyi. Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang pamamaraan ng pagtakas ni Mo Xiaoyi, kaya nagpasya siyang manood muna. Kung makakalaban si Mo Xiaoyi hanggang sa magkasugat ang magkabilang panig, ito ay magiging mahusay. Pagkatapos, maaari niyang samantalahin ang sitwasyon at patayin si Mo Xiaoyi. I have the eye of perception, and my realm is higher than Mo Xiaoyi's. Kung susundin ko siya, hindi niya mapapansin. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Si Mo Xiaoyi ay isang assassin sa Rebirth Realm. Ang kanyang mga kasanayan sa pagsubaybay ay tiyak na mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong assassin. Kung susundin niya ito, tiyak na mahahanap niya sina Nolan Jia at Nolan Bing. Sa sandaling ito, si Mo Xiaoyi ay tumatakbo sa isang tiyak na direksyon. Gayunpaman, hindi siya tumatakbo sa direksyon na pinuntahan ng may peklat na assassin at Nolan Jia. Hindi niya hinahabol si Nolan Jia. Hinahabol niya si Nolan Bing. Agad namang nag-react si Yezuan. Sina Nolan Bing at Nolan Jia ay sinamahan ng dalawang tao. Bukod dito, iba ang ruta ng escort. Hindi ko lang alam kung paano nagising ang mga reincarnator. Kailangan ba silang patayin ng isang beses? Si Yezuan ay labis na nalilito. Noong araw na iyon nang magising si Mo Zuye, siya ay pinatay ni Yezuan. Gayunpaman, kung ganoon nga ang kaso, bakit hindi na lang niya pinatay sina Nolan Bing at Nolan Jia? Sa oras na iyon, magagawa niyang gumising. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay hindi. Mukhang may iba pa silang plano. Maaaring ang taong gustong hulihin sina Nolan Bing at Nolan Jia ay may binabalak laban sa kanila. Hulaan ni Yezuan. Anuman ang mangyari, nagpasya si Yezuan na tingnan muna. Gumamit si Mo Xiaoyi ng ilang hindi kilalang paraan para matunten ang eksperto sa Fulfillment Realm na dumukot kay Nolan Bing. Si Yezuan, na sumusunod sa likod ni Mo Xiaoyi, ay talagang nakakita ng dalawang tao na mabilis na gumagalaw. Hindi, isa lang. Kinaladkad ang isa. Sa kanila, si Nolan Bing talaga. Ang Mo Xiaoyi na ito ay karapat-dapat na maging isang assassin na nabuhay ng libu-libong taon. Parang gusto niya munang tanggalin ang isa. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili mula sa likuran. Sa oras na ito, gabi na. Napakahusay ng pamamaraan ng pagtatago ni Mo Xiaoyi. Kung hindi dahil sa Eye of Revelation ni Yezuan, hindi niya siya mahahanap. Zuanming Duo Demons, hindi ko inaasahan na magre-reincarnate ka rin. Mukhang ngayon na ang araw na maghihiganti ako. Naisip ni Mo Xiaoyi sa kanyang sarili. Pagkatapos, siya ay naging isang sinag ng liwanag at sumugod patungo sa Fulfillment Realm Assassin. Sa wakas nakagawa na siya ng hakbang. Namilog ang mga mata ni Yezuan nang tumigil siya sa kanyang kinatatayuan. Noong si Mo Xiaoyi ay nasa ikapitong antas ng Manifestation Realm, napatay niya si Lei Guang, ang City Lord ng Thunderlight City, na nasa unang antas ng Nether Passage Realm. Ngayon, si Mo Xiaoyi, na nasa ikalimang antas ng Nether Passage Realm, ay kayang talunin ng isang assassin sa unang antas ng Fulfillment Realm. Gayunpaman, may natutunan si Yezuan na bago. Ang Mo Xiaoyi na ito ay talagang nagtatago ng kanyang lakas. Hindi itinatago ang kanyang lakas, ngunit sumisira sa lugar. Ika-6 na antas ng Nether Passage Realm. Nagulat si Yezuan. Nang sumigaw si Mo Xiaoyi, tumaas ang kanyang aura mula sa ika-5 antas ng Nether Passage Realm hanggang sa ika-6 na antas ng Nether Passage Realm. Hindi ang ika-6 na antas ng Nether Passage Realm, ngunit ang ika-7 antas ng Nether Passage Realm. Anong klaseng paraan ito? Tumalon ng dalawang magkasunod na antas. Halos malunok ni Yezuan ang kanyang Adam's Apple. Kahit na para sa kanya, hindi madali ang paglusot ng 2 beses sa isang hilera maliban kung mayroon siyang malaking halaga ng mga likas na kayamanan. Gaya ng inaasahan sa isang reincarnator, 2 beses na magkakasunod, mula sa ika-5 antas ng Nether Passage Realm hanggang sa ika-7 antas ng Nether Passage Realm. Ngayon, 3 antas na lang si Mo Xiaoyi mula sa Fulfillment Realm.
Hindi mapigilan ni Yezuan na kiligin. Buti na lang at hindi agad siya umatake, kung hindi, mahihirapan siya. Kahit na mas mataas siya ng isang antas kaysa kay Mo Xiaoyi, wala siyang kumpiyansa na patayin siya. Ngayon na si Mo Xiaoyi ay isang antas na mas mataas kaysa sa kanya, kung mag-away sila, tiyak na mamamatay siya. You little rat, how dare you block my path? Isang malalim na boses ang umalangaw-ngaw. Ibinaba ng unang antas ng Fulfillment Realm Assassin ang walang malay na si Nolan Bing at kinasuhan si Mo Xiaoyi. Kung isa itong ordinaryong 7th level Nether Passage Realm Cultivator, maaari niyang patayin ang mga ito sa isang sampal. Gayunpaman, naramdaman niyang hindi ganoon kadali si Mo Xiaoyi. Kailangan niyang gawin ang lahat, kung hindi, mamamatay siya sa isang kakilakilabot na kamatayan. Ikaw, magwala ka, sigaw ni Mo Xiaoyi. Ikaw ang gustong magwala. Hinampas ng matipunong lalaki ang kanyang kamay, naghahanda na papalipad si Mo Xiaoyi. Gayunpaman, hindi niya nagawa iyon, at ang kanyang palad ay ikinalat ni Mo Xiaoyi. Tulad ng inaasahan, mayroon kang ilang mga kasanayan. Subukan ito. Ang katawan ng matipunong lalaki ay lumundag ng hindi pangkaraniwang true chi. Ang tunay na chi na ito ay namuo at nagpasabog kay Mo Xiaoyi. Ang matipunong lalaking ito ay isang eksperto sa fulfillment realm ng underworld. Binuksan na niya ang kanyang natal palace at pinakipot ang kanyang natal true chi. Ang isang banal na kakayahan na nabuo mula sa kanyang natal true chi ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang ordinaryong tao. Malaking kalungkutan na pumapatay ng palad ng langit. Walang kapantay na flame dragon slash. Naglaslas din si Mo Xiaoyi. Gamit ang kanyang espada. Ito ang pinakamalakas niyang atake. Boom! Nagbanggaan ang palad at ang dragon, na lumikha ng libu-libong shockwaves. Ang vital energy ng isang fulfillment realm cultivator ay hindi isang bagay na maaaring harangan ng ordinaryong vital energy. Gayunpaman, si Mo Xiaoyi ay hindi rin isang simpleng tao. Bagamat medyo mahina na siya sa pagkakataong ito, nagawa pa rin niyang makaiwas sa atake ng kanyang kalaban. Walang kapantay na Flame Dragon Slash. Muling naglaslas si Mo Xiaoyi. Isa pang Flame Dragon ang lumitaw, ngunit sa pagkakataong ito, ang target nito ay hindi ang matipunong lalaki, kundi ang walang malay na si Nolan Bing. Hindi ka nandito para iligtas siya. Nagulat ang matipunong lalaki. Si Mo Xiaoyi ay mukhang scholar, kaya naisip ng matipunong lalaki na narito siya upang iligtas siya. Gayunpaman, talagang inatake ni Mo Xiaoyi si Nolan Bing. Bakit? Ang gusto ko ay ang kamatayan niya. Hindi na nagsalita pa si Mo Xiaoyi at nagpadala ng isa pang Peerless Flame Dragon Slash. Good Lord, this girl is wanted by the big shots of the underworld. You dare touch her. You're courting death. Galit na galit ang matipunong lalaki. Muli niyang ginamit ang kanyang natal true chi para ikalat ang dalawang Peerless Flame Dragon Slashes. Gigisingan ng ilang reincarnator ang kanilang minanang alaala, habang ang iba ay gagawin lamang ito pagkatapos ng kamatayan. Gin-icing ni Mo Xiaoyi ang kanyang mga alaala matapos mabutas ang kanyang puso. Gayunpaman, kung ang buong katawan ni Nolan Bing ay masunog, hindi niya magagawang gisingin ang kanyang mga alaala. Gayunpaman, kung gusto niyang patayin si Nolan Bing, kailangan niyang lagpasan muna ang matipunong lalaking ito. Sa di kalayuan, labis na nagulat si Yezuan nang makitang nakikipaglaban si Mo Xiaoyi sa isang eksperto sa Fulfillment Realm. Kabanata 1203. Iniisip ni Yezuan na dapat muna niyang gamitin ang eksperto sa Fulfillment Realm na ito para maubos si Mo Xiaoyi, pagkatapos ay atakihin at patayin si Mo Xiaoyi. Hindi naman masama ang wishful thinking niya, pero nag-isip siya ng ibang paraan. Si Nolan Bing ay pinaghahanap ng mga big shot ng underworld. Kung i-hostage ko siya, baka lumaban hanggang kamatayan ang lalaking ito. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Ang paggamit ng isang hostage para magbanta ay medyo kasuklam-suklam, ngunit si Nolan Bing ay nagtakda ng bitag para sa kanya, kaya hindi na konsensya si Yezuan. Gayunpaman, nagtago siya ngayon. Kung lumabas siya at i-hostage si Nolan Bing, paano kung biglang nagbago ang target ng lalaki at inatake siya? Sa ganitong paraan, ito ay magiging isang maliit na paghampas ng damo at pag-alerto sa ahas. Fine, manunood muna ako dito.
Hahayaan ko munang maglaban sandali si Mo Xiaoye at ang Fulfillment Realm Expert, tapos aalis na ako. Sa huli, nagpasya si Ye Zuan na sumuko. Kung tutuusin, may kinalaman ito sa kanyang revenge mission. Matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Kung magiging maayos ang lahat, maaari niyang tapusin ang kanyang misyon sa paghihiganti at makakuha ng 3 DevR points. Sa ganitong paraan, magagamit niya ang 3 DevR point na ito para i-activate ang pangalawang combat bloodline sa expansion window ng kanyang combat bloodline. Iniisip ang paparating na combat bloodline, nasasabik si Ye Zuan. Napabuntong hininga siya at tahimik na pinagmamasdan ang labanan sa Eye of Revelation. Malaking kalungkutan na pumapatay ng palad ng langit. Walang kapantay na Flame Dragon Slash. Si Mo Xiaoye at ang matipunong lalaki ay nakulong sa isang matinding labanan. Kahit na si Mo Xiaoye ay dehado sa kasalukuyang sitwasyon, ang matipunong lalaki ay dehado sa katagalan. Ito ay dahil ang kanyang natal true chi ay mabilis na nauubos. Kung wala ang suporta ng kanyang natal true chi, si Mo Xiaoye ay maaaring agad na magtagumpay. Sa Eye of Revelation, nakita ni Ye Zuan na ang natal pala sa katawan ng matipunong lalaki ay walang gaanong natitira kay natal chi. Kapag halos maubos na ang natal true chi ng matipunong lalaki, oras na para umatake siya. Soon, it will be the best time for me to attack. Natuwa si Ye Zuan. Hindi lang siya tumitingin sa natal true chi ng matipunong lalaki, kinakalkala din niya ang natal true chi ni Mo Xiaoye. Pareho talaga silang dalawa sa isa't isa. Malaking kalungkutan na pumapatay ng palad ng langit. Walang kapantay na Flame Dragon Slash. Dagandong, gamulong ang mga shockwaves. Ang buong larangan ng digmaan ay nabago ng hindi na makilala ng dalawa. Sa sandaling ito, si Ye Zuan, na nakatago sa kadiliman, ay kumilos. Mo Xiaoye, dumating na ang oras ng iyong kamatayan. Nanlaki ang mga mata ni Ye Zuan habang umaarangkada siya. Gayunpaman, nang aktong kikilos na siya, biglang nagising ang walang malay na si Nolan Bing. Si Nolan Bing ay anak ng Dean ng Northern Heavens Academy, si Nolan Hao. Siya ang diyosa sa puso ng lahat ng iskolar sa akademya. Gayunpaman, ang diyosa na ito ay nagpahayag ng isang napakanakakabiganing ngiti sa sandaling ito. Walang kapantay na Flame Dragon Slash. Mo Xiaoye, papunta ka sa isang bitag. Tumingin si Nolan Bing sa Flame Dragon at sinabi sa malamig na boses. Boom! Ang pangungusap na ito ay nabigla kina Ye Zuan at Mo Xiaoye. Lumingon ang huli at nakitang nakalas na si Nolan Bing sa kanyang mga gapos. Ikawalong antas ng Nether Passage Realm. Si Nolan Bing, sa kritikal na sandali na ito, ay talagang nagising mag-isa. Kung hindi, paano niya makikilala ang Fearless Flame Dragon Slash at Mo Zuyi? Hindi maganda. Nagdilim ang mukha ni Mo Xiaoye nang mabilis siyang umatras. Hindi niya akalain na paglalaroan siya ng langit ng ganito. Nang malapit na siyang maghayganti, nagising si Nolan Bing sa kanyang sarili. Hindi lamang iyon, ngunit si Ye Zuan ay ganoon din. Noong una ay gusto niyang umatake, ngunit biglang nagising si Nolan Bing at nakawala sa kanyang mga tanikala. Ito ay mahirap. Si Mo Xiaoye ay kasalukuyang nasa ikapitong antas ng Nether Passage Realm, habang si Nolan Bing ay nasa ikawalong antas. Siya ay isang buong antas na mas mataas kaysa kay Mo Xiaoye. Kung hindi pa nagising si Nolan Bing, napatay na sana siya ni Mo Xiaoye sa isang kisap mata. Gayunpaman, ngayong nagising na si Nolan Bing, sino ang mas malakas? Sa sandaling ito, si Nolan Bing, na nagising, ay biglang napatingin kay Ye Zuan. F***sick. Nagulat si Ye Zuan sa hitsura nito. Hindi pa siya nakakalabas sa dilim, ngunit natuklasan na siya ni Nolan Bing. Gaya ng inaasahan sa isang reincarnator. Sinundan ni Mo Xiaoye ang kanyang tingin at natuklasan din si Ye Zuan na nagtatago sa kadiliman. Kanina lang ay nakikipag-away siya sa matipunong lalaki at hindi niya napansin na may nagbabadyang panibagong panganib sa paligid niya. Fair na, si Ye Zuan ay hindi nang ahas na mag-antala at nagmamadaling tumalikod para umalis. Sa pagkakataong ito, natatakot siyang mabaigo muli. Hindi lang siya ang gustong tumakas. Maging si Mo Xiaoye, nang makita ang paggising ni Nolan Bing, ay agad na naging isang bahid ng pulang ilaw at tumakas sa eksena. Ang mga kaaway ay tiyak na magkikita sa isang makipot na daan. Mo Xiaoye,
saan sa tingin mo pupunta ka? Ngumuso si Nolan Bing at hinabol siya. Ang kanyang bilis ay hindi mas mabagal kaysa kay Mo Xiaoyi, na gumagamit ng blood escape. Sa isang kisap mata, nawala ang dalawa sa abot tanaw, naiwan ang tulalang matipunong lalaki at si Yezuan. Sinulyapan ng matipunong lalaki si Yezuan, ngunit wala siyang balak na umatake sa oras na ito. Ang kanyang misyon ay ipadala si Nolan Bing sa isang tagong lugar, at sa parehong oras, tiyakin ang kanyang kaligtasan at bitag siya. Ngayon, nakalas si Nolan Bing sa kanyang mga tanikala at ang kanyang lakas ay pumutok. Napakalakas ng kanyang lakas na ikinagulat niya. Kailangan niyang iulat ito sa kanyang mga nakatataas sa lalong madaling panahon. Sa makatuwid, direktang hindi niya pinansin si Yezuan at umalis sa ibang direksyon. Damn, this is bad. Hindi lang nagtagumpay ang revenge mission ko, pero nagising din si Nolan Bing. Kapag nakilala ko pa siya, siguradong mamamatay ako ng walang libingan. Gustong umiyak ni Yezuan ngunit walang luha. Ang malas lang niya ang masisisi niya. Nagising si Nolan Bing sa oras na ito at ginulo ang lahat ng kanyang mga plano. Nais ni Nolan Bing na patayin si Mo Xiaoyi. Kapag namatay si Mo Xiaoyi, hahabulin siya ni Nolan Bing. Wala man lang siyang tiwala na patayin si Mo Xiaoyi, lalo pa si Nolan Bing, na isa ring reincarnator at dalawang kaharian na mas mataas sa kanya. Imposibleng matalo siya nito. Sa makatuwid, maaari lamang siyang tumakbo. Anong trahedya? Fair na, hindi nagsalita si Yezuan at tumalikod na para umalis. Gayunpaman, hindi niya piniling sumuko dahil mayroon pa siyang maliit na pagkakataon. Hanggat muli siyang nakalusot, maaaring maaga niya si Mo Xiaoyi mula kay Nolan Bing at pagkatapos ay umalis sa tulong ng Eyes of the Void. Gayunpaman, mababa ang posibilidad dahil hindi niya alam ang kinaroroonan ni Mo Xiaoyi at Nolan Bing. Gayunpaman, hindi niya alam kung ito ay regalo mula sa langit. Hindi nagtagal pagkaalis niya, isang aura ang sumalubong sa kanya. Mo Xiaoyi, nagulat si Yezuan. Bakit biglang tumalikod si Mo Xiaoyi? Maingat niyang naramdaman at nalaman niyang napaka-unstable ng aura ni Mo Xiaoyi. Tila siya ay malubhang nasugatan. Magandang pagkakataon. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Mukhang napakaswerte niya. Isang nasugatang tupa ang naghatid ng sarili sa kanya. Hindi nagtagal, naabutan siya ni Mo Xiaoyi. Oo nga, si Mo Xiaoyi ay malubhang nasugatan at mukhang nasa bingit ng kamatayan. Anak, gumawa ulit tayo ng deal. Kabanata 1204, hinahabol ka pa rin ng Nolan Bing na yan. Gusto mo iligtas kita? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nagtanong. You should have guessed it. That Nolan Bing and Nolan Jia are really a pair of reincarnators. In my previous life, I had a great battle with them. In the end, I had no choice but to reincarnate. They were also heavily injured by me and reincarnated. Sinabi ni Mo Xiaoyi, ngayon, isa lang ang hiling ko, at iyon ay ang patayin ng Zuanming Duo Demons para sa akin. Kung tungkol sa reward, maaari mong pangalanan ito. Gusto mo talagang magkapit kamay, pero gusto ko buhay mo. Hindi man lang sinubukan ni Yezuan na maging mataktika. Buhay. Ang mga mata ni Mo Xiaoyi ay kumikislap habang sinabi niya, nataman ako ng 3-day soul sikang sword ng babaeng iyon. Ang sinumang masasaktan sa pagkilos na ito ay tiyak na mamamatay sa loob ng 3 araw. Hindi ako makakapag-reincarnate ngayon, kaya wala akong magagawa para baligtarin ang sitwasyon. Kaya, ipinapangako ko sa iyo. Ano? Nang marinig ito, si Yezuan ay natigilan saglit. Masyadong mabilis dumating ang kaligayahan. Matagal na niyang hinabol si Mo Xiaoyi, at ngayon, talagang inihatid ni Mo Xiaoyi ang kanyang sarili sa kanya. Ito ba ay isang libreng tanghalian mula sa langit? Boy, gagamitin ko ang buhay ko kapalit ng pangako mo. I only want you to kill Nolan Jia and Nolan Bing. This deal, do you dare? Tanong ni Mo Xiaoyi na may marangal na mukha. Bakit hindi ako maglakas loob? Agad na sumagot si Yezuan. Nakakatawang biro kung napatay niya si Mo Xiaoyi at natapos ang kanyang misyon sa paghihiganti, malamang na madyay gising siya na tumatawa sa kanyang panaginip. Okay, then you come. There's not much time left, and that woman will be here soon. Si Mo Xiaoyi ay napaka-prangka. Si Mo Xiaoyi ay isang tunay na lalaki,
at dahil dito ay labis siyang hinangaan ni Yezuan. Kasabay nito, hindi kailangang sumang-ayon si Yezuan. Maaari siyang direktang umatake dahil si Mo Xiaoye ay nasa dulo na ng kanyang lakas, at ang kanyang lakas ay malamang na wala pa sa kalahati ng dati. Kung hindi nag-aksaya ng hininga si Yezuan at direktang umatake pagkatapos makita si Mo Zuyi, malamang na hindi na makakaligtas si Mo Zuyi. Gayunpaman, nagpasya si Yezuan na sumang-ayon na maging ligtas. Pagkatapos ng lahat, si Mo Xiaoye ay isang reincarnator, at hindi madaling patayin siya. Mo Xiaoye, dahil nangako ako sa iyo, tutuparin ko ang iyong hiling. Makakaalis ka ng payapa, dahan-dahang sabi ni Yezuan. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay kumikislap, at isang pilak na slash ang lumipad sa hangin. Pagharap sa nerve annex slash na ito, si Mo Xiaoye sa pagkakataong ito, hindi siya umiwas. Tahimik lang siyang nakatayo doon, tahimik, naghihintay ng kamatayan. Medyo kinakabahan si Yezuan dahil natatakot siya na ito ay isang bitag na ginawa ni Mo Zuyi. Gayunpaman, nag-o-overthink siya sa mga bagay-bagay. Slash! Sa malutong na tunog, ang buong ulo ni Mo Xiaoye ay itinapon sa hangin. Kapag pinutol ang ulo ng isang tao, hindi agad ito mamamatay. Ang kanilang kamalayan ay mananatili sa loob ng ilang panahon. Tahimik na nagmasid si Yezuan, bahagyang nabalisa ang kanyang emosyon. Patay na ba talaga si Mo Xiaoye? Tuldok. Gayunpaman, matapos marinig ang system notification sa kanyang isipan, natitiyak niyang patay na talaga si Mo Xiaoye. Ding! Matagumpay na napatay ng host si Mo Xiaoye at natapos ang revenge mission. Reward, 3 DevR points. Hindi magsisinungaling ang sistema sa kanya. Pinatunayan ng system notification na ito na patay na talaga si Mo Xiaoye. Nakumpleto ang misyon ng paghihiganti. Sa wakas tapos na, 3 DevR points ang nakuha ko. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Hindi niya nakalimutang tanggalin ang interspatial ring ni Mo Xiaoye. Maraming bagay sa loob. Kahit na si Mo Xiaoye ay isang reincarnator, ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang memorya. Maaaring hilingin ni Yezuan kay Mo Xiaoye na isulat ang ilang kakaibang kasanayan, ngunit hindi makapaghintay si Yezuan, kaya kumilos siya. Sinabi ni Mo Xiaoye na malapit nang dumating si Nolan Bing na humahabol sa kanya. Ang mga bagay sa interspatial ring ay nadagdagan lang ng kaunti ang cultivation ni Yezuan. Gayunpaman, mayroon na siyang 3 DevR points. Halika, bagong battle bloodline. Hindi na nagsalita pa si Yezuan at direktang ginamit ang 3 DevR points sa pagpapalawak ng kanyang battle bloodline. Hindi mahal ang mga bloodline. Ang mahal ay ang pagpapalawak. Sa orihinal, ang Super DevR Crystal ni Yezuan ay hindi sapat para palawakin ang battle bloodline. Gayunpaman, ang ginastos niya ngayon ay hindi ang Super DevR Crystal, kundi ang DevR points. Bukod dito, ito ay 3 DevR points. Ding! Matagumpay ang pagpapalawak ng bloodline ng labanan. Pagkatapos ng notification sa system, sa wakas ay mapipili na ni Yezuan ang kanyang pangalawang bloodline ng labanan. Tungkol naman sa second combat bloodline, marami na siyang napiling bloodline noon, pero sa pag-level up niya, sa wakas ay pumili siya ng bloodline na lumabas pagkatapos mag-level up. Ang bloodline na ito ay tinawag na Killing God Bloodline. Ding! Matagumpay na napalitan ng Killing God Bloodline. Gusto mo bang pagsamahin ito? Oo. Ding! Killing God Bloodline Fusion. Matapos sumanib ang Killing God Bloodline sa kanyang katawan, naramdaman ni Yezuan ang napakalaking pagbabago. Ang Killing God Bloodline ay isang bagong bloodline na lumitaw pagkatapos ng upgrade. Kaya natural na hindi ito masama. Ang layunin ng Killing God Bloodline ay pumatay ng mga tao. Sa tuwing pumatay siya ng tao, nag-iipon siya ng killing intent. Ang killing intent ay tataas ayon sa kaharian ng taong pinatay niya. Hanggat nakakaipon siya ng tiyak na halaga ng killing intent, magagamit niya ang ilan sa mga kakayahan ng Killing God Bloodline. Si Yezuan ay sumanib lamang sa Killing God Bloodline, kaya ang mga kakayahan ng Killing God Bloodline ay hindi ganap na na-activate. Pagsabog ng layunin ng pagpatay, pinagsasama ang pagpatay ng layunin sa pag-atake upang mapataas ang lakas ng pag-atake. Killer Instinct, nagbibigay daan sa host na magkaroon ng kakaibang matalas na pandama.
Assassination Mode, itinatago ang aura ng isang tao, na ginagawang mahirap para sa iba na makita. Pinapataas ang lakas ng labanan sa dilim. Death Pursuit Order, minamarkahan ang isang kalaban at alam ang direksyon ng kalaban. Habang nakikipaglaban sa kalaban, pasibo na nagpapataas ng lakas. Killing Feast, pagkatapos ng activation, ang pagpatay sa mga tao para sa isang tiyak na tagal ng panahon ay magdaragdag ng lakas. Kung mas mataas ang kaharian ng mga taong pinatay at mas maraming tao ang napatay, mas malaki ang pagtaas. Ang 5 kasanayang ito ay ang mga bagong kasanayan na lumitaw pagkatapos na sumanib si Yezuan sa Killing God Bloodline. Ang Killing Intent Explosion ay isang aktibong kasanayan. Hanggat mayroon siyang Killing Intent, magagamit niya ito upang mapataas ang lakas ng pag-atake. Hindi na kailangang magsabi ng marami tungkol sa likas na ugali ng pumatay. Ito ay isang passive na kasanayan na katulad ng espiritual na kahulugan. Ang laki nito ay halos kapareho ng espiritual na kahulugan, na naging dahilan upang muling lumawak ang saklaw ng pangunawa ni Yezuan. Ang Assassination Mode ay isa ring passive skill. Pinahintulutan nito si Yezuan na magkaroon ng pambihirang kakayahan na itago ang kanyang aura. Kaya niyang laruin ang baboy para kainin ang tigre. Kasabay nito, maaari niyang palakasin ang lakas ng pag-atake at bilis sa dilim. Isa lamang itong makajos na kasanayan. Ang susunod na 2 kasanayan ay ang highlight ng palabas. Ang Death Pursuit Order ay ang Killing Mark. Ang taong namarkahan ng Death Pursuit Order ay malalantad sa lahat ng oras. Kahit na milyon-milyong milya ang layo ni Yezuan sa kanya, malalaman pa rin ni Yezuan ang direksyon ng iba. Higit sa lahat, madaragdagan ni Yezuan ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa target ng Death Pursuit Order. Para sa huling kasanayan, ang Killing Feast, ito ay isang napakalakas na kasanayan na napakaangkop para sa mga labanan ng grupo. Kabanata 1205, pagkatapos ubusin ang Killing Intent Points para i-activate ang Killing Feast, hindi natataas ang lakas ni Yezuan. Gayunpaman, pagkatapos pumatay ng isang tao, ang kanyang lakas ay tataas. Sa madaling salita, kapag mas marami siyang napatay, mas magiging matapang siya sa loob ng takdang panahon. Ang Killing God Bloodline na ito ay talagang ang bloodline na pinakanagustuhan ni Yezuan pagkatapos ng update. Ito ay sadyang napakalakas. Ang 6 na kasanayang ito ay paunang kasanayan lamang. Sa hinaharap, maaaring gamitin ni Yezuan ang DevR points para mag-unlock ng mga bagong kasanayan. Halimbawa, ang Dark Knight Canopy na maaaring gawing gabi ang paligid, ang napakalakas na kasanayan sa pagtakas Shadow Ratio, Scarlet Storm, Assassin's Eye, at iba pa. Gayunpaman, ang higit na nagparamdam kay Yezuan sa kapangyarihan ng Killing God Bloodline ay isang passive skill na tinatawag na one-hit kill. Hanggat natutunan niya ang passive skill na ito, ang kanyang mga pag-atake sa hinaharap ay magkakaroon ng pagkakataong mag-trigger ng one-hit kill. Hanggat ito ay na-trigger, ang kanyang mga pag-atake ay magkakaroon ng epekto ng isang hit kill. Kahit na ang huling antas ng Connecting Heaven 9 levels, ang Connecting Heaven Realm Expert, ay malamang na mamatay. Amazing, this is really amazing. 3 DevR points, it was worth it. Hindi napigilan ni Yezuan na lumunok. Siya ay orihinal na malayo sa Combat Bloodline Expansion Bar, ngunit ngayon, sa wakas ay nakakolekta na siya ng 6 na Bloodline. Sa hinaharap, magagamit ko ang DevR points para pagsamahin ang Death Hunt Order sa Eyes of the Void. Pagkatapos ng fusion, ang Assassin's Eye skill ay magbibigay daan sa akin na agad na mag-teleport sa likod ng target ng Death Hunt Order at patayin sila. Gayun din, ang hindi aktibo na Scarlet Storm ay maaaring pagsamahin sa 1,000 Ancestral Swords. Ang bagong kasanayan, Blade Storm, ay malamang na napakalakas. Hindi nakaimik si Yezuan. Nais niyang gumamit siya ng malaking halaga ng DevR points para i-unlock ang lahat ng mga kasanayang ito. Sa kasamaang palad, wala siya ngayon. Ding! Nakakolekta ang host ng 6 na Void God Bloodlines at pataas. Ina-activate ang Bloodline Fusion System. Muling nag-notify ang system. Ang 5 bloodline na pinagsama ni Yezuan noon ay pawang mga Void God Bloodline, na napakababa. Gayunpaman, ang kasalukuyang bloodline ng Killing God ay Connecting Heaven Bloodline. Gayunpaman, sa pangkalahatan, ang Bloodline Fusion System ay sa wakas ay naisaaktibo.
Nang malapit ng mag-isip si Yezuan upang makita kung para saan ang bloodline fusion system, nagkaroon ng biglaang pagbabago sa kalangitan. May naramdaman si Yezuan at biglang lumingon. Nakita niya ang malaking eyeball na nakatitig sa kanya. Mata ng kamatayan. Natakot si Yezuan sa eyeball. Ang una niyang reaksyon ay ang Eye of Death. Gayunpaman, ang eyeball na lumitaw sa oras na ito ay hindi ang Eye of Death. Sa pagkakataong ito, walang aura ng kamatayan. Sa halip, isang kakaibang enerhiya ang kumalat. Pagkatapos, nakita ni Yezuan ang isang puting gas na lumulutang mula sa bangkay ni Mo Xiaoyi at hinihigop ng malaking eyeball. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Yezuan ang mini Sky Dragon mula noon. Iniligtas siya ng mini Sky Dragon noong araw na iyon ngunit hindi niya pinatay si Mo Xiaoyi dahil natatakot ito sa isang bagay. Ito kaya ang napakalaking eyeball na katulad ng Eye of Death. Biglang lumingon ang higanting eyeball at damapo ang tingin nito kay Yezuan. Si Yezuan ay halos matakot sa kanyang talas ng titig na ito. Noon, muntik na siyang mamatay sa liwanag ng mga mata ng kamatayan. Ngayon, muli, salamat, binata. Biglang, isang kakaibang boses ang pumasok sa tainga ni Yezuan. Sino ang kausap? Nang inig si Yezuan at hindi malay na nagtanong, tumingin sa paligid. Gayunpaman, sa susunod na sandali, itinuon niya ang kanyang tingin sa malaking eyeball. Ito kaya ang malaking eyeball na nagsasalita. Ako ang Samsara City Lord. Salamat sa pagpatay sa isang Samsara Traveler at pinahintulutan akong makuha ang Samsara Wheel. Para mabayaran ka, isa lang ang masasabi ko sa iyo. Panipi, hindi ka pa na-reincarnate. Nang pumasok ang mga salitang ito sa tenga ni Yezuan, nanginginig siya. Ano ang ibig sabihin na hindi siya muling nagkatawang tao? Ang bawat tao ay may sariling karmic cycle. Kung sila ay namatay sa buhay na ito, maaari silang muling magkatawang tao. Nakikita ng Samsara City Lord na hindi pa ako reincarnated. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Anong uri ng mga tao ang hindi muling nagkatawang tao? Ito ay isang tao o isang espiritu ng multo na nabugbog hanggang sa punto na ang kanilang mga kaluluwa ay nakakalat. Sa madaling salita, sa hinaharap, ang kapalaran ni Yezuan ay maaaring matalo hanggang sa punto kung saan ang kanyang kaluluwa ay magkakalat o siya ay magiging isang espiritu ng multo. Ang reincarnation thing na ito ay lampas sa aking pangunawa. Gayunpaman, makikita ba talaga ng Samsara City Lord ang aking reincarnation? Hindi naniwala si Yezuan. Dahil siya ay isang transmigrator, siya ay lumipat mula sa Earth. Kung talagang nakikita ng City Lord of Samsara ang nakaraan at ang hinaharap, titingnan ba niya ang malas na si Yezuan o siya? O maaaring siya ang malas na si Yezuan sa kanyang nakaraang buhay? Hindi, may isa pang posibilidad. Siyempre, ang iyong mga tagumpay sa hinaharap ay maaaring mas malaki kaysa sa akin. Kaya naman ang aking Eye of Reincarnation ay hindi nakakakita sa iyo. Muling sabi ng misteryosong Samsara City Lord. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Oo, paanong hindi siya na-reincarnate? Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang clone na nangingibabaw sa Bloodstone Continent. Ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay tiyak na malalampasan ng Samsara City Lord. Iyon ang dahilan kung bakit hindi makita ng Samsara City Lord ang kanyang reincarnation. Gayunpaman, habang siya ay nagmumuni-muni, ang malaking Eye of Reincarnation ay naging isang bula, na parang hindi ito lumitaw. Dati, ito ay ang kalooban ng kamatayan at ang mata ng kamatayan. Ngayon, ito ay ang kalooban ng reincarnation at ang mata ng reincarnation. Anong klaseng eksperto siya? Hindi naintindihan ni Yezuan. Gayunpaman, nagpakita ang Samsara City Lord pagkatapos ng kamatayan ni Mo Xiaoyi at kinuha ang Wheel of Reincarnation sa kanyang katawan. Marahil ay naging mas malakas ang Samsara City Lord sa pamamagitan ng pagsipsip ng Wheel of Reincarnation. Si Mo Xiaoyi ay isang dalubhasa sa Rebirth Realm. Sa kanyang antas, malamang na maraming eksperto sa Rebirth Realm. Maaaring ginagamit ng Samsara City Lord ang Wheel of Reincarnation para madagdagan ang kanyang lakas. Hulaan ni Yezuan sa kanyang puso. Gayunpaman, ito ay isang hula lamang dahil sa pag-usisa. Kung tutuusin, napakalayo niya sa Rebirth Realm. Sa kabutihang palad, ang Samsara City Lord ay iba sa Eye of Death.
Kung hindi, hindi siya makakatakas sa kamatayan. Gayunpaman, ayaw niyang masyadong isipin yun dahil naramdaman na niya ang malakas na aura na dumadaloy patungo sa kanya. Dahil sa eye of perception, killer instinct, at spiritual sense, mas malakas ang pakiramdam ni Ye Zuan kaysa sa karaniwang tao. Ang assassination passive skill na ngayon lang niya natutunan ay nagpahintulot sa kanya na maging isa sa kadiliman. Nadagdagan din ng husto ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Kahit na lumitaw ang isang eksperto sa fulfillment realm sa paligid, mahihirapan silang matuklasan siya. Gayunpaman, ang malakas na aura na ito ay sumusunod kay Mo Xiaoye. Ang bagong dating ay si Nolan Bing. Nandito siya. Sa di kalayuan, tumingin si Ye Zuan sa puting figure sa harap niya. Kumikislap ang kanyang mga mata. Utos ng kamatayan. Agad na ginamit ni Ye Zuan ang kasanayan na natutunan niya kay Nolan Bing. Sa susunod na sandali, isang iskarlata na salitang pumatay, ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Nolan Bing. Hindi ito nakita o nararamdaman ni Nolan Bing. Kabanata 1206. Ang pakikipaglaban sa target ng Death Pursuit Order ay maaaring tumaas ang aking lakas ng pasibo. Dagdag pa sa katotohanan na maaari kong dagdagan ang aking lakas ng pasibo sa dilim, baka makalaban ko si Nolan Bing. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Sa oras na ito, napunta si Nolan Bing sa tabi ng walang ulong katawan ni Mo Xiaoye. Napatingin siya sa walang ulong katawan at nakasimangot. Ang mata ng reincarnation na iyon ngayon lang, iniisip ko kung kanino iyon. Napaisip si Nolan Bing sa sarili. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay isang walang katulad na dalubhasa sa parehong antas ni Mo Xiaoye. Natural, alam niya kung ano ang Eye of Reincarnation. Gayunpaman, mayroong higit sa isang tao na mayroong Eye of Reincarnation, kaya hindi siya sigurado kung sino iyon. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Ang mahalaga, sino ang pumatay kay Mo Xiaoye. Malinis ang sugat, tila isang sneak attack. Sino ang may kakayahang pumatay kay Mo Xiaoye? Maaaring isa itong eksperto sa fulfillment realm. Panipi, nagsimulang maging mapagbantay si Nolan Bing. Simula nang magising siya, hinahabol na niya si Mo Xiaoye. Ginamit pa niya ang kanyang 3-day soul killer sword para saktan si Mo Xiaoye. Nag-iwan ng nakamamatay na sword energy sa katawan ni Mo Xiaoye. Ang nakamamatay na sword energy na ito ay papatay kay Mo Xiaoye sa loob ng 3 araw. Sa kanyang nakaraang buhay, si Mo Xiaoye ay tinamaan din ng pag-ataking ito, at napilitang muling magkatawang tao. Gayunpaman, sa buhay na ito, ang kaharian ni Mo Xiaoye ay hindi sapat na mataas, kaya siya ay tiyak na mamatay. Siyempre, kung may ekspertong tumulong sa kanya, maaaring nakatakas si Mo Xiaoye. Upang maiwasang mangyari ito, patuloy na hinabol ni Nolan Bing si Mo Xiaoye upang matiyak ang kanyang kamatayan. Ngayon, patay na si Mo Xiaoye, ngunit hindi siya pinatay ni Nolan Bing. Nagalit ito kay Nolan Bing. Akin ang buhay ni Mo Xiaoye, ang mysterious underworld duo demons. Ako lang ang makakapatay sa kanya. Sinumang maglakas loob na hawakan siya ay nanliligaw sa kamatayan. Galit na galit si Nolan Bing at umungal, sino ang pumatay sa kanya? Lumabas ka. Hindi niya maramdaman ang sinuman, ngunit naramdaman niya na nasa malapit lang ang taong pumatay kay Mo Xiaoye. Sa katunayan, tulad ng inaasahan niya, si Ye Zuan ay nagtatago sa paligid, naghahanda na patayin si Nolan Bing. Ding! Nag-trigger ng random mission, patayin si Nolan Bing. Reward, isang DevR point. Nang malapit nang umatake si Ye Zuan, bigla siyang binigyan ng abiso ng system. Random na misyon, sa wakas ay lumitaw muli. Ang reward sa pagkakataong ito ay talagang isang DevR point. Napaka-generous. Haha, sa DevR point na ito, makakapag-activate ako ng skill ng God-Killing Bloodline. Tumawa si Ye Zuan sa kanyang puso. Gayunpaman, si Nolan Bing ay nasa ika-8 antas ng Nether Passage Realm, at isang reincarnator noon. Sa kabilang banda, siya ay nasa ika-6 na antas lamang ng Nether Passage Realm, at isang trump card na lang ang natitira. Ang pagpatay kay Nolan Bing ay hindi isang madaling gawain. Pinakamahalaga, isang araw lang ang random mission na ito. Kung hindi niya papatayin si Nolan Bing sa loob ng isang araw, magiging invalid ang random mission. Kailangan kong magtagumpay sa isang pagkakataon. Binago ni Ye Zuan ang kanyang hitsura, naging isang mukha na hindi pamilyar kay Nolan Bing.
Kasabay nito, ginamit niya ang assassinate upang itago ang kanyang tunay na antas. This time, assassin na siya. Patayin. Agad na sumabog si Ye Zuan sa bilis. Si Ye Zuan, na nagtatago sa kadiliman, ay naging multo at inatake si Nolan Bing. 10,000 Swords Return to Origin, Spiritual Sword Formation. Direktang ginamit ni Ye Zuan ang kanyang huling trump card sa pagtatangkang bitag si Nolan Bing. Kahit na si Nolan Bing ay nasa ikawalong antas ng Nether Passage Realm, si Wei Zhenchen ay nasa ikawalong antas din. Hanggat mabitag niya siya ng 3 segundo, hindi ito magiging problema. Gayunpaman, si Nolan Bing ay isa ring reincarnator, at isang assassin na pumatay ng hindi mabilang na tao. Paano siya madaling nakulong? Malapit ka talaga. I want you dead. Hinawakan ni Nolan Bing ang mahabang espada ng isang babae sa kanyang kamay at aktwal na umaban. Bang! 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 Ang dambuhalang espada ay patuloy na bumababa, ngunit lahat ito ay madaling naiwasan ni Nolan Bing. Gayunpaman, hindi dapat pabayaan si Ye Zuan. Bagamat mabilis ang takbo ni Nolan Bing, nakuha pa rin ni Ye Zuan, na may Eye of Revelation, ang kanyang mga galaw. Walang kapantay na Flame Dragon Slash. Marahas na pinutol ni Ye Zuan ang kanyang espada, at lumitaw ang isang Flame Dragon, sumipol patungo kay Nolan Bing. What? Fearless Flame Dragon Slash. Bahagyang nagulat si Nolan Bing. Hindi ba ito ang ultimate move ni Mo Xiaoye? Si Mo Xiaoye ay patay na, kaya sino pa ang gagamit nito? Nakikita ko, sa sandaling ito, isang ideya ang pumasok sa isip ni Nolan Bing. Ang taong ito na gumamit ng Fearless Flame Dragon Slash ang pumatay kay Mo Xiaoye. Marahil, ang taong ito ay disipulo ni Mo Xiaoye. Si Mo Xiaoye ay tinamaan ng 3-day Soul Chasing Sword at tiyak na mamamatay sa loob ng 3 araw. Kaya naman, hiniling niya sa kanyang alagad na patayin siya at gumawa ng pananambang. Sa pag-iisip nito, bahagyang pumulupot ang mga labi ni Nolan Bing. Sa kanyang nakaraang buhay, siya at ang kanyang kapatid na si Nolan Jia, ay kilala bilang Xuanming Duo. Marami na silang napatay na tao. Minsan, kahit alam nilang bitag iyon, kukunin pa rin nila ang ulo ng kalaban sa gitna ng 10,000 sundalo. Ngayon, isang tao lang ang nang-ahas na tawagin itong ambush. Tibak na humahabol sa kaluluwa. Ikanaway ni Nolan Bing ang kanyang longsword, at isang sinag ng enerhiya ng espada ang bumaril, lumubog sa apoy na dragon. Sa susunod na sandali, ang apoy na dragon ay nanginginig ng malakas at nawala sa manipis na hangin. Isa pang banal na kakayahan na hindi maaaring kopyahin. Malungkot ang ekspresyon ni Ye Zuan habang iniisip niya ang sarili. Dati, hindi niya maaaring kopyahin ang Fearless Flame Dragon Slash with the Eye of Revelation ni Mo Xiaoye dahil hindi sapat ang taas ng kanyang kaharian. Si Nolan Bing ay isa ring reincarnator, kaya makatwiran para sa kanya na gumamit ng isang banal na kakayahan na hindi maaaring kopyahin. Gayunpaman, pagkatapos nitong banggaan ng totoong enerhiya, naunawaan din ni Ye Zuan ang pagkakaiba niya at ni Nolan Bing. Maaari niyang basagin ang kanyang Fearless Flame Dragon Slash sa pamamagitan ng isang casual na pag-indayog ng kanyang espada. Ito ang pagkakaiba sa pagitan nila. Pagkatapos ng lahat, naglagay siya ng Death Pursuit Order kay Nolan Bing, at mayroon pa rin siyang pagpapahusay sa estado ng assassination. Luoluo. Sa desperasyon, maaari lamang ipatawag ni Ye Zuan si Luoluo. Si Luoluo ay kasalukuyang nasa ika-6 na antas ng Nether Passage Realm. Ang kanyang Eye of Enchantment ay maaaring lubos na magpapataas ng lakas ng kaluluwa ni Ye Zuan at palakasin ang All Creation Strength ni Ye Zuan. Kung tumaas ang All Creation Strength, tataas din ang attack power ni Ye Zuan. Alam din ni Luoluo na nakikipaglaban si Ye Zuan, kaya ginamit niya ang Eye of Enchantment sa sandaling lumitaw siya. Mata ng enchantment, isang pink na eyeball ang lumitaw, at habang nakatitig ito, ang lakas ng kaluluwa ni Ye Zuan ay tumaas ng husto. Muli, biglang lumakas ang lakas ni Ye Zuan, at muli niyang nilasla si Nolan Bing. Walang kapantay na Flame Dragon Slash. Para naman kay Nolan Bing, matapos makita ang Eye of Enchantment, huminto ang kanyang mga yabag, at nanginig ang kanyang katawan. Paano ito posible? Paano maipanganak ang isang angkan na may Eye of Enchantment sa ganitong lugar? Nagulat si Nolan Bing. Pamilyar na pamilyar siya sa Eye of Enchantment dahil miyembro siya ng Fox Clan sa kanyang nakaraang buhay.
Alam din niya ang Eye of Enchantment. Nagpakita si Mo Xiaoyi ng layuning pumatay nang makita niya si Luo Luo dahil inis siya sa Eye of Enchantment ni Nolan Bing. Nasa katawan ako ng tao ngayon, kaya hindi ako sanay. Bulong ni Nolan Bing sa sarili, at nagbago ang paraan ng pagtingin niya kay Luo Luo. Gayunpaman, mas mabuting harapin muna itong Careless Flame Dragon / Life Ripping Soul / Kabanata 1207. Bang! Dalawang magkaibang uri ng True Chi ang nagbanggaan, na lumikha ng libu-libong shockwaves. Sa pagkakataong ito, pantay-pantay sila. Gayunpaman, bilang isang walang katulad na assassin, ang pag-atake ni Nolan Bing ay napakabilis. Ang espadang ito ay kukuha ng iyong buhay. Biglang naglabas si Nolan Bing ng isang napakagandang espada at mabilis itong winalis. 3 Days Deadly Soul Chasing Sword. Ang hakbang na ito ay ang kanyang trump card. Hindi maganda. Ang ekspresyon ni Yezuan ay lubhang nagbago. Tumingin siya sa mabilis na pag-atake ng kidlat at may naisip. Boom! 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 Ang mga malalaking espada na yumanig sa kalangitan ay bumaba, na hamarang sa harap ni Yezuan. Kotcha! 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 Ang lakas ng espada ni Nolan Bing ay isa-isang nabasag ang mga higanteng espada. Sa isang kisap mata, nasira niya ang 12 ng mga espada. Sa kabutihang palad, mataas ang antas ng paglilinang ni Wei Zhenchen. Hindi masasaktan ng 3 Days Deadly Soul Chasing Sword si Yezuan. How dare you touch the young master? You're courting death. Nanginginig ang payat na kamay ni Luo Luo at ang 7 apoy ng demonyo ay nagsaanib sa isa. Pagkatapos, ibinato niya ang 7 kulay na lotus kay Nolan Bing. 7 kulay na demonic flame, 7 magkakasunod na pagsabog. Ano? Nagulat na naman si Nolan Bing dahil alam na niya ang hakbang na ito noon pa. Ito ang ultimate technique ng Fox Charm Clan. Hindi alam ng lahat. Mukhang ang batang babae na ito ay ang reinkarnasyon ng isang eksperto mula sa angkan. Napaisip si Nolan Bing sa sarili. Nahulaan niya na si Luo Luo ay reincarnation din ng isang eksperto mula sa Fox Charm Clan. Gayunpaman, si Luo Luo ay mas bata sa kanya ng ilang taon, kaya hindi niya alam kung sino siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay muling nagkatawang tao bago si Luo Luo. Siyempre, posible rin na si Luo Luo ay hindi isang reincarnator at nagising lamang ang kanyang bloodline. Gayunpaman, paano kung sila ay mula sa parehong angkan? Umalis na sina Nolan Bing at Nolan Jie sa Fox Charm Clan. 3 Days Deadly Soul Chasing Sword. Muling ginamit ni Nolan Bing ang kanyang ultimate technique at nakipagsagupaan sa 7 kulay na apoy ng demonyo. Muling umalangaw ang mga shockwaves. Si Nolan Bing ay miyembro din ng Fox Charm Clan sa kanyang nakaraang buhay. Ngayon na siya ay muling nagkatawang tao bilang isang tao, hindi siya sanay. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming mga kasanayan na hindi niya magagamit. Kaya naman, may plano siya. Papatayin muna niya si Yezuan, pagkatapos ay huhulihin si Luo Luo. Pagkatapos, gumamit siya ng lihim na pamamaraan para burahin ang kaluluwa ni Luo Luo, na ginawang walang laman na shell si Luo Luo. At papalitan niya si Luo Luo. Upang maunawaan ang Eye of Charm sa edad na 10, maging ang mga henyo ng Fox Charm Clan noong panahong iyon ay masyadong kulang. Ito ay isang sobrang henyo. Dapat makuha ko. Nanlaki ang mga mata ni Nolan Bing, na nagpapakita ng matako na ekspresyon. Ang ekspresyong ito ay nakuhanan ni Yezuan. May lihim bang motibo si Nolan Bing kay Luo Luo? Nagulat si Yezuan. Ang isang dragon ay may reverse scale, at ang paghawak dito ay magkakaroon ng galit nito. Bagamat hindi dragon si Yezuan, kung sino man ang maglakas loob na hawakan ang kanyang reverse scale, kagati niya ito kahit na kailangan niyang mamatay. Mamatay. Nagalit si Yezuan at nagsimulang umatake ng baliw. Kumonsumo ng maraming chi ang Flame Dragon's Fearless Slash, ngunit si Yezuan ay may bloodline ng Divine Tree of Life. Bilang karagdagan sa 10,000 Swords in Origin, ang Thunder Pearl, at ang pagsupil ni Luo Luo, maaari siyang makabawi. Saglit, pantay-pantay ang tugma ng dalawang panig. Dati, hindi kayang harapin ni Yezuan si Mo Xiaoyi, na nasa parehong antas. Ngayon, maaari na niyang labanan ng pantay-pantay si Nolan Bing, na 2 antas na mas mataas sa kanya. Ito ay hindi masama. Gayunpaman, bagong gising si Nolan Bing at hindi nasanay.
Bilang karagdagan, siya at ang kanyang kapatid na si Nolan Gia ay kilala bilang mysterious underworld duo. Kung hindi sila nagtutulungan, ang kanilang individual na lakas sa pakikipaglaban ay mas mahina kaysa kay Mo Xiaoye. Dahil sa dalawang salik na ito kaya hindi nagpatalo si Ye Zuan. Sa halip, siya ang may kapangyarihan. Hindi maganda, wala akong sapat na chi. Lalong naging hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Nolan Bing. Nakipag-away lang siya kay Mo Xiaoye at hinabol siya ng mahabang panahon. Bilang karagdagan, ilang beses na niyang ginamit ang 3-day Soul Stillum Sword Technique. Kaya, mayroon na lamang siyang ikalimang bahagi ng kanyang chi na natitira. Muli siyang tumingin kay Ye Zuan. Logically speaking, ang chi ni Ye Zuan ay dapat matagal nang naubos. Gayunpaman, siya ay mukhang nasa kanyang tuktok. Walang kakaiba sa kanya. Ito ay hindi makatwiran. Kailangang malaman ng isa na si Nolan Bing ay nasa ika-8 antas ng Nether Passage Realm, habang si Ye Zuan ay nasa ika-6 na antas lamang. Ganoon din si Luo Luo. Ito ay masyadong hindi makatotohanan. Ano ang background ng brat na ito? Hindi maiwasan ni Nolan Bing na isipin ang sarili. Binago ni Ye Zuan ang kanyang hitsura at may kakayahang pumatay. Kaya, ang aura na naramdaman ni Nolan Bing ay iba sa aura ni Ye Zuan. Natural, hindi niya magagawang iugnay ang dalawa. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras para mag-ingat ng labis. Kapag nakita kita ulit sa hinaharap, tiyak na kukunin ko ang buhay mo. Malamig na ngumuso si Nolan Bing sa kanyang puso. Kasabay nito, malalim niyang naalala ang aura ni Ye Zuan. Kung magkikita sila muli sa hinaharap, tiyak na makikilala siya nito. Sa kasamaang palad, hindi niya alam na si Ye Zuan ang taong gusto niyang iframe noong araw na iyon. Whoosh! Agad na naging flash ng puting liwanag si Nolan Bing at lumipad sa malayo. Good heavens, ang isang reincarnator ay talagang duwag. Huwag kang pumunta. Agad siyang hinabol ni Ye Zuan. Malapit nang maabot ni Nolan Bing ang kanyang lakas. Kapag naubos na ang chi sa kanyang katawan, wala pang 50% ng kanyang lakas sa pakikipaglaban ang natitira. Ito ang pinakamagandang oras para patayin siya. Hanggat pinatay niya si Nolan Bing, makukumpleto ni Ye Zuan ang random mission at gagantimpalaan ng isang DevR point. Magagamit din niya ito para i-activate ang kakayahan ng God-slaying bloodline. Desidido si Ye Zuan na patayin si Nolan Bing. Siguradong hindi siya makakatakas sa kanya. Kung hindi, ito ay magiging mahirap. Gayunpaman, ang bilis ni Nolan Bing ay napakabilis. Sa isang kisap mata, lumayo siya kay Ye Zuan. Buti na lang at may death warrant si Nolan Bing. Kahit na sila ay pinaghiwalay ng isang planeta, malinaw na nararamdaman ni Ye Zuan ang kanyang direksyon hanggang sa siya ay mamatay. Hindi pinansin ng death warrant ang distansya, at iyon ang tunay na nakakatakot tungkol dito. Young Master, hindi ko alam kung bakit, ngunit nakaramdam ako ng pagkakilala kay Nolan Bing. Habang hinahabol si Nolan Bing, biglang sinabi ni Luo Luo. Anong sense of familiarity? Nagtaas ng kilay si Ye Zuan at hindi maiwasang magtanong. I don't know. After her awakening, her aura felt familiar. Marahil, she was also from the Fox Charm clan in her previous life. Umiling si Luo Luo. Fox Charm clan. Nang marinig ito, biglang naintindihan ni Ye Zuan. Kung si Nolan Bing ay mula sa Fox Charm clan sa kanyang nakaraang buhay, maaaring siya ay muling nagkatawang tao upang maibalik ang katawan ng isang miyembro ng Fox clan. Hindi nakakagulat na tumingin si Nolan Bing kay Luo Luo ng ganoon. Kaya ito ang dahilan. Kung ganoon, mas karapat-dapat kang mamatay. Tumingin si Ye Zuan sa likod ni Nolan Bing at lumakas ang hangarin sa pagpatay. Bagamat nakipag-ugnay na siya sa God-slaying bloodline, hindi niya magagamit ang death warrant maliban sa ilang mga paunang kakayahan. Ang Killing Feast ay nangangailangan ng layunin ng pagpatay upang ma-activate. Gayunpaman, si Ye Zuan ay hindi nakapatay ng kahit isang tao mula noong sumanib sa bloodline, kaya wala siyang layuning pumatay. Kabanata 1208. Sa kabutihang palad, ang estado ng pagpatay kay Ye Zuan ay maaaring tumaas ang kanyang bilis ng paggalaw at lakas ng pakikipaglaban sa dilim. Sa makatuwid, si Ye Zuan ay hindi natinag ni Nolan Bing ng ganoon kabilis. Kapag naubos na ang true chi ni Nolan Bing, mamamatay siya. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi kasing simple ng iniisip ni Ye Zuan.
Nang malapit nang umalis si Nolan Bing sa saklaw ng perception ni Yezuan, biglang pumasok ang isang aura. Isang fulfillment realm expert. Nagulat si Yezuan. Mula ba sa Northern Heavens Academy, Underworld, o Moon Worship Demonic Sect? Kung ang Underworld o ang Moon Worship Demonic Sect, may pagkakataon pa siyang patayin si Nolan Bing. Gayunpaman, kung ito ay isang Northern Heavens Academy scholar, kung gayon walang pagkakataon. Bing Year, natagpuan ka na ni tatay. Isang pamilyar na boses ang pumasok sa tainga ni Yezuan. Nang marinig ito, nanginig ang katawan ni Yezuan. Siya ay orihinal na umaasa na ito ay isang eksperto mula sa Underworld o ang Moon Worship Demonic Sect. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ito ang ama ni Nolan Bing, si Nolan Hao. Si Nolan Hao ay isang eksperto sa ikalawang yugto ng Fulfillment Realm. Sa sandaling ito, bahagyang mahina ang kanyang aura. Marahil siya ay nasugatan, kaya naman naisip ni Yezuan na siya ay nasa unang yugto ng Fulfillment Realm. Ito ay mahirap. Malungkot ang mukha ni Yezuan. Kailangan niyang aminin na masama na naman ang kanyang kapalaran. Sa oras na ito, talagang natagpuan si Nolan Bing. Ano ang F***? Pare, may humahabol sa akin. Bagamat si Nolan Bing ay isang reincarnator, nagpanggap pa rin siyang isang maliit na takot na ibon. Sinong halimaw yan? Lumabas ka. Galit na galit si Nolan Hao. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinasabog ang isang palad. Whoosh whoosh. Ang higanteng palad na ito ay dumaan kay Yezuan. Kung si Yezuan ay tinamaan ng palad na ito, tiyak na madudurog siya. As expected of a second stage of the Fulfillment Realm expert. Kahit nasugatan siya, siguradong hindi siya ang taong makakalaban ko. Nagulat si Yezuan. Buti na lang at nasa assassination state siya at nagtago sa dilim. Kung hindi, siya ay natuklasan. Gayunpaman, tila kailangan na niyang umalis ngayon dahil wala siyang kumpiyansa na patayin si Nolan Bing sa ilalim ng relo ni Nolan Hao. Pumunta ka. Si Yezuan ay tiyak na pinunit ang kawalan at umalis. Tila hindi matatapos ang random na misyon ng pagpatay kay Nolan Bing. Pagkaalis ni Yezuan, nakahinga ng maluwag si Nolan Bing. Sa kanyang pambihirang intuition, alam niyang dapat sumuko na si Yezuan sa paghabol sa kanya. Mula simula hanggang wakas, hindi niya alam kung sino si Yezuan. Gayunpaman, ang Fox Charm Clan na maaaring gumamit ng Eye of Charm ay medyo madaling imbestigahan. Hanggat lumitaw ang maliit na fox na iyon, malalaman niya kung sino ang humahabol sa kanya. Bing Year, okay ka lang ba? Nagmamadaling tanong ni Nolan Hao. Ayos lang ako. Umiling si Nolan Bing. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa katotohanang wala siyang ibang pagpipilian, hindi siya muling magkakatawang tao. Ito ay dahil mayroon siyang mga magulang sa kanyang nakaraang buhay. Ngayong mayroon na siyang isa pang magulang sa buhay na ito, nakaramdam siya ng kaunting kakaiba. Sa kabutihang palad, siya ay isang taong nabuhay ng higit sa 1,000 taon, habang si Nolan Hao ay wala pang 100 taong gulang, kaya siya ay tamad na mag-ingat ng labis. Bing Year, paano ka nakatakas? Hindi maiwasang magtanong ni Nolan Hao. Isang dalubhasa na dumaan ang nagligtas sa akin. Casual na gumawa ng dahilan si Nolan Bing. Ayaw niyang ibunyag ang bagay tungkol sa reincarnator, kahit na ang kabilang partido ay ang kanyang ama sa buhay na ito. Kung nalaman ito ni Nolan Hao at hindi sinasadyang nalik ito, magkakaproblema sila. Malamang na magsasama-sama ang mga kalaban nila sa dati nilang buhay para puksain sila. So parang ganito, bahagyang tumanggo si Nolan Hao at sinabing, hindi ito ang lugar na pag-uusapan. Bumalik muna tayo, pagkatapos ay sisimulan na nating imbestigahan ang kinaroroonan ng iyong kapatid. Kanina lang, hinahabol niya ang may peklat na assassin, pero hindi niya naabutan. Kaya agad siyang lumingon at nakita si Nolan Bing. Tumango si Nolan Bing. Gusto niyang mahanap si Nolan Jia sa lalong madaling panahon at magising siya. Kasabay nito, alam din niya na ang taong nag-utos na hanapin sila ay tiyak na kaaway nila. Bago sila bumangon, huhulihin muna niya ang mga ito at pagkatapos ay paglalaruan sila ayon sa gusto niya. Matapos buksan ang kawalan at umalis, muling ginamit ni Yezuan ang Eye of the Void at bumalik sa Northern Heavens Academy. Ngunit sa pagkakataong ito, bumalik na siya sa kanyang orihinal na anyo. Kung tumayo siya sa harap ni Nolan Bing, baka hindi siya nito makilala.
Gusto akong patayin ni Nolending ng mysterious underworld twin demons bago siya magising. Ngunit ngayong nagising na siya, isa na siyang 1,000 taong gulang na halimaw. Malamang na hindi siya magpapakababa para patayin ako. Palihim na naisip ni Ye Zuan sa kanyang puso. Bagamat hindi niya alam kung bakit gustong patayin siya ni Nolending bago siya magising, si Nolending ay may 1,000 taon ng alaala at labis na mayabang. Malamang na hindi siya magpapatuloy sa pagbabalak laban kay Ye Zuan. Siyempre, hindi ito tiyak. Baka may pagnanasa ang puso ni Nolending at gusto siyang patayin kapag nakakita siya ng gwapong tao. Kasabay nito, hanggat hindi isiniwalat ni Ye Zuan ang Peerless Flame Dragon / 10,000 Swords Return to Origin, hindi malalaman ni Nolending na siya ang humabol sa kanya. Kung bakit gusto niyang bumalik sa Northern Heavens Academy, ito ay dahil may pinagnanasaan siya doon. Pagkatapos makiisa sa God of Slaughter bloodline, maliban sa pagpatay ng mga tao para magkaroon ng layuning pumatay, makakain din ako ng ilang kayamanan para makakuha ng layuning pumatay. Tumingin si Ye Zuan sa tuktok ng Northern Heavens Mountain at nahulog sa malalim na pag-iisip. Ang pinagnanasaan niya ay ang Kill Symbol Art. Ang Kill Symbol Art ay ang paglikha ng tagapagtatag ng Northern Heavens Academy, ang Slaughter Scholar. Kung lalamunan niya ang kayamanan na ito, tiyak na makakakuha siya ng malaking halaga ng layunin ng pagpatay. Sa oras na iyon, maaari niyang gamitin ang Killing Intent Explosion para mapataas ang kanyang lakas sa pag-atake. Si Ye Zuan ay muling pumasok sa Northern Heavens Academy. Sa oras na ito, ang panlabas na patio ay napuno ng mga bangkay at ang amoy ng dugo ay umaatake sa kanyang mga butas ng ilong. Gayunpaman, karamihan sa mga bangkay ay kabilang sa Moon Worship Demonic Sect at sa Underworld. Mabilis na dumaan si Ye Zuan sa panlabas na patio at nakarating sa panloob na patio. Marami ring mga bangkay dito. Gayunpaman, sa oras na ito, ang mga iskolar ng Northern Heavens Academy ay natipon sa harap ng isang pader na bato. Nagmamadaling pumunta si Ye Zuan upang tingnan at nakita ang isang matandang lalaki na nakapako sa pader na bato. May kabuuang 6 na espada ang tumusok sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang matandang ito ay hindi papatay. May natitira pang bakas ng buhay. May 2 bangkay din sa lupa. Pareho silang iskolar ng Northern Heavens Academy. Ang mga iskolar ng Northern Heavens Academy ay pawang mga eksperto sa Fulfillment Realm. Sinong mag-aakalang babagsak silang dalawa this time? Sa oras na ito, mayroon pa ring 2 iskolar sa tabi ng naghihingalong matanda. Patuloy nilang ginamit ang kanilang spiritual senses para suriin ang mga sugat ng matanda. Buntong hininga, ito ay nakakagulo. Ang Moon Worship Demonic Sect ay talagang may isang taong nakabisado ang 7 Profound Demonic Sword Array. Bagamat si Elder Liu ay hindi natama ng ika-7 espada, ang 6 na espadang ito ay nakapagpabalisa na sa 2 iskolar. Kung ang 7 Profound Demonic Sword Array na ito ay tamaan ng ika-7 espada, walang makakaligtas sa kanya. Buti na lang at 6 na espada lang ang natama ni Elder Liu. Hanggat babalik ang Dean, tiyak na maliligtas si Elder Liu. Sayang naman at hinabol ng Dean ang ekspertong iyon mula sa Underworld. Hindi pa siya bumabalik. Napakatuso talaga ng Moon Worship Demonic Sect na ito. Sinamantala nila ang oras ng umatake ang mga scholars natin sa Northern Heavens Academy. Kung nandito ang Dean, siguradong hindi na niya sila papayagang bumalik. Kabanata 1209. Ang mga matatandang iskolar ng Northern Heavens Academy ay mahinang nag-uusap. Ang Elder Liu na kanilang pinag-uusapan ay ang matandang lalaki na may 6 na espada na nakaipit sa kanyang katawan. Ang kanyang aura ay lubhang mahina, at siya ay malamang na mamatay sa ilang sandali. Kayong dalawa, huwag kayong mag-aksaya ng lakas. Walang kapangyarihan ng matandang ito. Dapat kayong mag-set up ng depensa para pigilan ang mga eksperto mula sa Moon Worship Demonic Sect at Underworld na bumalik. Si Elder Liu ay umubo ng isang subo ng dugo at mahinang sinabi. Kuya Liu, huwag kang magsalita. Maari naming sugpuin ang iyong mga sugat at hintayin ang pagbabalik ng Dean. Sabi ng isang middle-aged scholar. Si Elder Liu ay isang dalubhasa sa ika-2 antas ng Fulfillment Realm at nakapagtatag na ng 2 natal palaces. Sa labanang ito, nakapatay siya ng ilang eksperto sa Fulfillment Realm, ngunit sa huli, tinambangan siya at nasugatan ng husto ng isang eksperto sa Moon Worship Demonic Sect.
Ang dalawang iskolar ng First Stage Fulfillment Realm ay walang magawa laban sa 7 Profound Devil Sword Array. Sa makatuwid, hinihintay nilang bumalik ang eksperto sa Second Stage Fulfillment Realm, si Nolan Hao. Gayunpaman, alam ni Yezuan na hindi makapaghintay si Elder Liu sa pagbabalik ni Nolan Hao. Kahit na bumalik si Nolan Hao kasama si Nolan Ding, aabutin ito ng hindi bababa sa 2 oras. Si Elder Liu ay hindi makakatagal ng higit sa kalahating oras. Sayang naman, walang magawang umiling si Yezuan. Maliban kay Nolan Ding, ang iba pang mga tao na nakita niya mula sa Northern Heavens Academy ay maganda. Gayunpaman, sa sandaling ito, sumulyap si Yezuan sa sistema ng misyon at nakitang may misyon na iligtas si Elder Liu. Iligtas si Elder Liu, hilahin ang 6 na espada sa pagkakasunod-sunod. Kung mabubuhay si Elder Liu, ang host ay gagantimpalaan ng 2 milyong Inner Demon Pills. Ito ang misyon. Sa normal na mga pangyayari, si Yezuan ay bihirang tumanggap ng mga misyon mula sa sistema ng misyon. Pagkatapos ng lahat, ito ay nakakaubos ng oras at nakakapagod. Gayunpaman, ang misyon na nasa harapan niya ay may malaking gantimpala. Kung matagumpay ang paggamot, may utang na loob sa kanya si Elder Liu. Dahil mayroong misyon na ito, nangangahulugan ito na magagawa ko ito. Gayunpaman, hahayaan ba akong iligtas ng 2 iskolar si Elder Liu? Nagtataka si Yezuan sa kanyang puso. Nais ng 2 iskolar na supilan ang mga pinsala ni Elder Liu at hintiyang bumalik si Nolan Hao. Gayunpaman, alam ni Yezuan na hindi na makakabalik noon si Nolan Hao. Kung hindi ko siya mailigtas, natatakot ako na makasalanan ako. Medyo nag-alinlangan si Yezuan. Kanina pa siya nag-observe kanina. Umaasa sa mata ng pahayag, naunawaan niya ang ilang mga pahiwatig. Kung hahayaan siyang pag-isipan ito, maaaring matagumpay niyang magamot ang pasyente. Mga guro, bakit hindi ninyo ako subukan? Sa sandaling ito, biglang humakbang si Yezuan at ikinulong ang kanyang kamao. Ang kanyang mga salita ay agad na nakakuha ng atensyon ng ilang daang iskolar mula sa Northern Heavens Academy. Kasabay nito, nakakuha din ito ng atensyon ng 2 iskolar ng Fulfillment Realm. Ikaw, gulat na tumingin kay Yezuan ang nasa katanghaliang gulang na akademiko. Gayunpaman, kinilala ng ibang akademiko si Yezuan. Yezuan, ikaw ba yan? Nang lumingon ang maputing buhok at napagtanto na si Yezuan iyon, hindi niya maiwasang mapasigaw sa gulat. Sa sandaling ito lang napagtanto ni Yezuan na mukhang pamilyar ang isa sa 2 akademikong nasa harapan niya. Itong matandang puti ang buhok ang nagbigay sa kanya ng advancement test. Mga guro, lumalala ang mga sugat ni Elder Liu. Kung hindi natin siya gagamutan ng mabilis, natatakot ako na. Gayunpaman, mayroon akong ilang paraan na maaaring masira itong 7 Profound Devil Sword Formation. Dahan-dahan ang sabi ni Yezuan. Sa kanya napunta ang mga tingin ng lahat. Kanina, ang atensyon ng mga tao sa paligid ay kay Elder Liu. Nag-aalala sila tungkol sa mga pinsala ni Elder Liu at hindi napansin ang paglapit ni Yezuan, na naglalabas ng malaking layunin ng pagpatay. Ngayong siya na ang nagkusa na ihayag ang kanyang sarili, naakit niya ang atensyon ng maraming tao. May paraan ka ba? Nakilala ng maputing buhok si Yezuan at gulat na nagtanong. Sa ngayon, ang true chi ni Elder Liu ay pinaghiwalay sa mahigit 10 segment ng 6 na Devil Sword. Kung hindi natin bubunutin ang 6 na Devil Sword, ang true chi ng iba ay hindi makapasok at masusugpo ang mga pinsala. Anong paraan ang mayroon ka? Tanong ng middle-aged academician. Oo, alam nitong junior na to. Kaya kailangan kong pag-isipan yun. Tumango si Yezuan at sinabi. Sa manifestation realm, ang isa ay magkakaroon ng spiritual sense. Gayunpaman, ang spiritual sense ay hindi makapangyarihan. Pinigilan ng 7 Profound Devil Sword Formation na ito ang spiritual sense na makapasok. Ang nasa katanghaliang gulang na akademiko at ang maputing buhok na Elder Spiritual Sense ay parehong hinarang ng unang Devil Sword, kaya napakahirap para sa kanila na sugpuin ang mga pinsala. Ang sinabi nila ngayon ay para lamang bigyan ng pag-asa si Elder Liu. Bagaman si Elder Liu ay tinamaan lamang ng 6 sa 7 Profound Devil Sword Formation, ang 7 Profound Devil Sword Formation na ito ay ang pinakahuling pamamaraan ng Moon Worship Demonic Sect. Kung ang espada ng taong nataman ay biglang nabunot,
ito ay magiging sanhi ng true chi sa katawan ng taong nasugatan na damaloy pabalik at pagkatapos ay sesabog ang direksyon ng true, kung kaya't pagkatapos ay sesabog tayo sa direksyon ng true. Kung hindi, ang unang espada ay maaaring kumitil sa buhay ni Elder Liu, muling paalala ng nasa edad na akademiko. Sa madaling salita, kailangang may tamang pagkakasunod-sunod para mabunot ang espada. Kung hindi, si Elder Liu ay mamamatay kaagad. Ding! Nag-trigger ang host ng random mission, Save Elder Liu. Completion of the reward, the Eye of Illusion and the Burning Eye will merge. Kung nabigo ang reward, hindi na magagamit ang Eye of Illusion. Tatanggapin ba ng host ang random mission na ito? Sa sandaling ito, biglang nag-prompt ang system. Ang random na misyon na ito ay biglang dumating, na naging sanhi ng pagkagulat ni Yezuan. Kung matagumpay ang misyon, ang Eye of Illusion at ang Burning Eye ay magsasama at lilikha ng bagong kasanayan. Kung nabigo ang misyon, ang Eye of Illusion ay magiging walang silbi sa hinaharap. Ang random na misyon na ito ay maaaring tanggapin o tanggihan. Muling nahulog si Yezuan sa malalim na pag-iisip. Kahit na siya ay may bloodline ng isang formation breaking master, ang bloodline na ito ay masyadong mababa ang level. Ang 7 Profound Devil Sword Formation ay ang ultimate technique ng Moon Worship Demonic Sect, kaya ang bloodline ng isang formation breaking master ay ganap na walang silbi. Gayunpaman, may isa pang bagay si Yezuan. Tandang padamdam. Hindi naalala ni Yezuan na tanggapin ang random na misyon. Sa halip, ginamit niya ang Eye of Revelation para pagmasdan ang true chi flow sa katawan ni Elder Liu. Gayunpaman, mayroong maraming mga pag-andar na hindi matatawag na isang sistema, tulad ng isang mapa. Si Yezuan ay bihirang gumamit ng ganitong uri ng function, ngunit naalala niya ito ngayon. I-record ang direksyon ng daloy ng true chi sa katawan ni Elder Liu at simulang tukuyin ang sitwasyon pagkatapos mabunot ang 6 na espada ng demonyo. Sinimulan itong gamitin ni Yezuan. Ang 6 na Devil Sword na ito ay ayon sa pagkakasaksak sa dalawang balikat, kanang dibdib, kaliwang tiyan, kanang tiyan, at kanang hita ni Elder Liu. Ngayon, nagsimulang tukuyin ni Yezuan ang sitwasyon matapos mabunot ang isa sa mga espada ng demonyo. Mabubuhay ba o mamamatay si Elder Liu? Anak, I know my injuries best. Kahit bumalik ang Dean, natatakot ako na hindi niya ako mailigtas sa maikling panahon. Hindi ko kayang kumapit ng ganoon katagal. Kung may paraan ka, gawin mo. Kahit mamatay ako, hindi kita masisisi. Panipi, sinabi ni Elder Liu, na nasa bingit ng kamatayan, sa mahinang boses. Kuya Liu, huwag kang mag-alala. Nasa kalagitnaan pa ako ng deduction. Malapit na akong matapos, sabi ni Yezuan na may time na ekspresyon. Kabanata 12:10. Bagamat ang 7 Profound Demon Sword Formation ay hindi isang Fulfillment Realm Divine Ability, napakalito na kahit ang mga eksperto sa Fulfillment Realm ay uurong. Kahit na hindi natin maisip ang 7 Profound Demon Sword Formation, may isip ba talaga ng batang ito? Hindi makapaniwala ang maputing buhok, ngunit wala na silang magagawa ngayon. Bukod dito, nagkalkula lang si Yezuan at hindi pa nakakagawa, kaya nanunood lang siya. Dahil maaari rin itong ituring na isang supercomputer. Ang bilis ng pagkalkula nito ay wala sa mga chart. Si Yezuan ay gumugol ng maraming Super Devo-uring crystals upang kalkulahin ang pagkakasunod-sunod ng pagguhit ng 7 Profound Demon Sword Formation. Sa simula, ito ay pagkalkula kung paano unang gumuhit ng espada ng demonyo sa kanyang kaliwang balikat. Pagkatapos ng maingat na pagkalkula, ang demonyong espada sa kanyang kaliwang balikat ang unang nabunot na espada. Matapos itong madrawing, ang true chi ay hindi agos pabalik, kaya hindi mamatay si Elder Liu. Pagkatapos, nagsimulang kalkulahin ng system ang pagkakasunod-sunod ng pangalawang demonyong espada, na nasa kanang balikat niya. Gayunpaman, mali ang utos na ito. Sa panahon ng pagkalkula, si Elder Liu ay sumabog at namatay. Pagkatapos, ang susunod na hakbang ay ang kanyang kaliwang balikat, pagkatapos ang kanyang kanang dibdib. Sa huli, sumabog pa rin si Elder Liu at namatay. Kaliwang balikat, kaliwang tiyan. Sumabog. Kaliwang balikat, kanang tiyan. Sumabog. Kaliwang balikat, kanang hita. Tagumpay. Ang paraan ng pagkalkula na ito ay hindi gaanong naiiba sa isang problema sa matematika,
ngunit ito ay maraming beses na mas mahirap dahil hindi lahat ay maaaring kalkulahin ang direksyon ng true chi flow. Gayunpaman, ito ay posible. Pagkaraan ng ilang sandali, ding! Matagumpay ang pagkalkula, na-notify ang system. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Hindi naman siya binaygo nito. Tapos na, bulalas ni Yezuan. Ano? Nagulat ang mga tao sa paligid. Nakumpleto ang pagkalkula. Yezuan, nakalkula mo ito. Hindi makapaniwala ang maputing buhok. Kahit na hindi niya maisip ang 7 Profound Demon Sword Formation, ngunit si Yezuan, na nasa ika-6 na antas pa lamang ng Nether Passage Realm, ay may solusyon talaga. Hindi rin makapaniwala ang isa pang middle-aged scholar. Hindi lamang iyon, ngunit ang daan-daang mga scholar sa paligid nila ay pareho. Tama, nakalkula ko na. Tumango si Yezuan at sinabi, ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang 7 Profound Demon Sword Formation. Ngunit kung hindi ako nagkakamali, ang ikapitong demonyong espada ay dapat nasa kaliwang hita. Tama, ang 7 Profound Devil Sword Formation ay nahahati sa balikat, hita, tiyan, at kanang dibdib. Nagtatakang tumango ang maputing buhok. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Yezuan ang 7 Profound Devil Sword Array, ngunit nagawa niyang kalkulahin ang lokasyon ng ikapitong Devil Sword. Talagang may kakayahan siya. Ang pangungusap na ito ay tumanggap ng paninindigan ng maraming tao. 6 na beses palang nataman si Elder Liu, at hindi siya tinamaan ng ikapitong demonyong espada. Kung hindi, siya ay namatay na. Gayunpaman, talagang nakuha ni Yezuan ang posisyon ng ikapitong Demon Sword. Marahil ay hinuhusgahan niya talaga ang pagkakasunod-sunod ng paghugot ng mga espada. Sa 7 Profound Demon Sword Formation na ito, ang pagkakasunod-sunod ng 7 Demon Sword ay maaaring baguhin, kaya maraming mga paraan upang gumuhit ng mga espada. Talaga bang hinuhusgahan mo ito? Hindi makapaniwala ang middle-aged academician at muling nagtanong. Noong nakaraan, sa panahon ng digmaan sa pagitan ng Northern Heavens Academy at ng Moon Worship Demonic Sect, mayroong isang academician na tinamaan ng 7 Profound Demon Sword Formation. Sa oras na iyon, ang isang dalubhasa ay naghinuha ng isang paraan upang gumuhit ng mga espada, na nagpapahintulot sa akademya na mabuhay. Gayunpaman, 5 beses pa lang nataman ang sugatang iyon. Ngayon, 6 na. Sigurado ako ng 99%. Si Yezuan ay 10 time na sumagot. Sa katunayan, siya ay 100% na sigurado, ngunit kung siya ay masyadong kumpiyansa, ito ay magdududa sa kanya ng mga tao sa paligid niya. Gayunpaman, 99% ay kahanga-hanga pa rin. 99%. Natigilan ang maputing buhok. Sa sobrang gulat niya ay hindi siya makapagsalita. Sa oras na ito, ibinuka ng walang kapantay na mahinang Elder Liu ang kanyang bibig at sinabing, dahil iyon ang kaso, pagkatapos ay halika. Kahit mamatay ka, hindi kita masisisi. Nasa dulo na siya ng kanyang buhay. Sa isa pang 10 minuto, malamang na mamatay siya. Kaya, hindi na sila makapag-antala pa. Habang tumatagal sila, mas mahirap itong tretuhin. Kaya, kinailangan nilang gawin ito sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, ibinaling ni Yezuan ang kanyang ulo upang tingnan ang puting buhok na elder at ang nasa katanghaliang gulang na akademiko, sinusubukang humingi ng kanilang pahintulot. Hindi makakatagal si Elder Liu ng ganoon katagal. Sige, halika na. Kung manggahas kang mabaigo, bugbugin kita hanggang mamatay. Tumango ang maputing buhok. Halika, kung may iligtas mo si Elder Liu, tiyak na gagantimpalaan ka ng din. Tumango rin ang middle-aged academician. Sa tansya nila, 10 minuto na lang ang natitira kay Elder Liu. Sa loob ng 10 minutong ito, kahit na bumalik ang din ng Northern Heavens Academy, si Nolan Hao, hindi niya ito mailigtas. Ngayon, maaari na lamang nilang tretuhin ang isang patay na kabayo bilang isang buhay. Nang marinig ito ng mga nakapaligid na iskolar, napabuntong hininga sila at hindi nang ahas na mang-istorbo. Sige, natanggap ni Yezuan ang kasunduan ng 3 at agad na tumango. Habang bumababa ang kanyang boses, isang alon ng all creation strength ang bumalot sa demonyong espada sa kaliwang balikat ni Elder Liu. Rip! Ang demonyong espada na ito ay hinugot ni Yezuan gamit ang all creation strength. Nabunot ang unang espada ng demonyo. Hanggat hindi mali ang pagbabawas, ang true chi ni Elder Liu ay hindi agos pabalik,
at hindi siya sasabog at mamamatay. Hlang! Ang demonyong espadang ito ay nahulog sa lupa at gumawa ng malutong na tunog. Sa sandaling ito, tahimik ang buong lugar. Walang nang ahas na huminga ng malakas. Cough! Habang binunot ang demonyong espadang ito, umubos si Elder Leo ng isa pang subo ng dugo. Gayunpaman, ang true chi sa kanyang katawan ay hindi dumaloy pabalik. Tapos na, tapos na. Ang true chi niya ay hindi dumaloy pabalik. Tama ang sequence na ito. Kamangha-manghang, kamangha-mangha. Itong junior brother na ito ay talagang naghinuhan nito. May iligtas si Elder Leo. Haha, malakas pa rin ang katawan ni Elder Leo. Paano siya mamamatay sa kamay ng Moon Worship Demonic Sect? Ang mga nakapaligid na disipulo ay nagpahayag ng mga pag-asa. Nang makita ng maputi ang buhok na tama ang pagkakasunod-sunod, nagningning ang kanyang mga mata. Ang unang demonyong espada ay may isa sa 6 na pagkakataon na mabunot ni Yezuan. Walang nakakaalam kung hinuhusgahan niya talaga ang pagkakasunod-sunod o kung tama ba ang nakuha niya. Kung matagumpay na nabunot ang pangalawang demonyong espada, ang posibilidad ay 1 sa 30. Para sa ikatlong espada ng demonyo, ang posibilidad ay 1 sa 120. Tumahimik kayong lahat, manahimik kayo. Nagmamadaling sumigaw ang middle-aged academician. Agad na tumahimik ang paligid. Anak, medyo may kaya ka. Fair na, naramdaman ni Elder Leo na ang true chi sa kanyang kaliwang balikat ay bumalik sa normal. Dali-dali niyang pinigilan ang sugat sa kanyang kaliwang balikat. Okay, tumango si Yezuan. Pagkatapos, binalot niya ng kapangyarihan ng lahat ng mga nilikha ang hawakan ng isang demonyong espada. Rip! Ang demonyong espada na ito na nakaipit sa kanang hita ni Elder Leo ay nabunot. Huminga ang lahat at tumingin kay Elder Leo. Ang kanyang true chi ay hindi dumaloy pabalik. Mabuti naman si Elder Leo. Ang unang demonyong espada ay may 1 sa 6 na pagkakataong mabunot. Gayunpaman, ang pangalawang demonyong espada ay may 1 sa 30 pagkakataon na mabunot ng tama. Malamang na hinuhan ni Yezuan ang pagkakasunod-sunod ng espada. Siya ay naligtas. Si Elder Leo ay naligtas. Ang puso ng lahat ay kumukulo. Malaki ang tiwala ni Yezuan. Dahil sinabi niyang successful ang deduction, dapat successful.